isa pong muling mapagpalang araw sa bawat isa sa atin. Salamat sa Diyos sa araw nito, sa kanyang biyaya at pagpapala sa atin, sa kanyang patuloy na pangunguna sa bawat isa sa atin. Ayan, salamat sa Diyos. Kamusta po kayo? Nasa mabuting kalagayan ang bawat isa sa atin, at nawa ang salita ng Diyos ay magbigay ng kalakasan sa atin, at ang salita ng Diyos ay magbigay ng pag-asa. At nawa ang dalangin namin, ang salita ng Panginoon ay lumagana pa, at ang salita ng Diyos ay magamit para ang mga tao ay makarinig ng katotohanan patungkol sa kanyang mga salita. Okay, so paalala po natin, yung ibahagi natin, i-share po natin, suportahan natin ang ating programang ito, sa magitan ng pag-share ng ating page, pag-share ng ating programa, para mas marami pong maabot ng salita ng Panginoon. Yan, kamusta po kayo? Saan man kayo naroon sa buong bawat panig ng bansang Pilipinas, at kung sa panig ka man ng ibang bansa, hanggang sa dulo ng daigdig, yan, ang salita ng Diyos nawa ay maging kalakasan natin at makaabot dyan sa inyong kinaroroonan. So, kung kayo po ay napadaan sa programang ito, tayo po ay isang grupo na nag-aaral, nagtuturo ng salita ng Panginoon mula po sa Southern Tagalog District Council ng Assemblies of God, Section 6. So, napapaloban po ito ng ating pong Quezon Province, Marinduque, Pulilio Group of Islands, so at sa iba pong mga panig pa, kung saan man po kayo naroon, anumang grupo, ng kanyang kinabibilangan, ay welcome na welcome po tayo sa programang ito, at nawa ay makatulong kami para mapalakas ang ating mga buhay spiritual. Yan, at tayo naman po ay open para po sa lahat, at para tayo ay magkatulungan. Yan, magkatulungan tayo sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon, pagpapalakasan sa isa't isa. So atin pong pinag-uusapan, tumatakbo tayo sa atin pong pag-aaral about spiritual growth. Okay, so napuputo lang yan dahil po may mga pagkakataon pong wala kami, dahil po ang dami rin pong mga talagang kaabalahan, sobrang busy-busyhan po talaga. So salamat po dahil mayroon po tayong ibang mga kamangkagawa din, mga kapastoran na napapanood niyo o napapakinggan sa programang ito. Okay, pero po sa akin pong itinuturo ngayon, ay tumatakbo tayo sa pag-aaral about spiritual growth. Okay? So, marami na po tayong mga napag-usapan patungkol dyan. So, pwede nyo pong balikan yung mga videos na yan, dyan sa doon sa mga previous na mga topic natin. Okay? About spiritual growth. Ngayon, pag-uusapan natin is signs of maturity. Signs of maturity, palatandaan ng isang tao ay malago sa kanyang pananampalataya. Okay, sa una nating mga topic about the spiritual growth, una nating binuksan muna o pinag-aralan is about signs of immaturity, palatandaan ng ikaw ay hindi pa malago. Yan, So, pwede nyo pong balikan yan sa mga previous na topic natin o previous na videos natin. So, ngayon, pag-usapan natin naman is about signs of maturity, palatandaan ng tao ay malago. So again, sinasabi natin yung pong paglago sa pananampalataya, ito ay bahagi natin bilang Kristiyano, at inaasahan sa isang Kristiyano na dapat lumalago. Sabi ng isang kasabihan, Christianity requires maturity. Kung ang isang Kristiyano, kung ang isang tao ay gusto lang ng Diyos na iligtas at dalihin sa langit, dapat pag noong tayo ay nanampalataya o noong tayo sumampalataya sa Panginoon, dapat kinuha na tayo
Okay, diretso shoot na agad tayo sa langit kasi tapos na. Pero hindi ganoon. Dahil tayo buhay pa, kailangan nating dumaan sa proseso ng paglago. Again, yung pong paglago ay hindi agad-agad na nararanasan. That is process. Okay? So, proseso yun ng paglago. Lahat tayo dumadaan dyan. Sabi nga natin, yung pong paglago ay hindi dahil sa matagal ka ng Kristiyano, ikaw ay ginagamit na workers, tumutugtog, nagtuturo, nangangaral. Hindi lang lagi nakabatay doon. Okay? Kasi minsan posible ka pa rin hindi malago kahit nandiyan ka na sa kalagayan yan. Okay? Posible pa rin taong hindi malago kahit nangangaral na. Kahit tumutugtog na, kahit nagsuserve na. Pwede pa rin hindi ka malago eh. Okay? So, hindi nakabatay lagi doon sa mga nakikita natin. Yung paglago. Okay? Lalo na, yung tagal mo sa church. Matagal ka na sa church, hindi yan ang palatandaan na ikaw ay malago. Kasi marami pong mga matagal na sa simbahan. Yun pa yung pasaway. Kung sino yung matagal na sa simbahan, yun pa ang matigas ang ulo. Yun pa ang mga pasaway. So, tayo ay tinuturuan ng Panginoon. Gusto nating lumago sa pananampalataya. Kagaya ng ating pinag-usapan ng mga nakaraan, ibahagi natin ang ating sarili, yung ating kakayahan, yung ating talento, yung ating commitment, palalimin natin yung ating commitment sa Panginoon. Okay, so signs of maturity. The book of Ephesians, yan, sa aklat po ng Efeso, chapter 4, basahin natin mula po sa 11, chapter 4, verse 11 down to 16. Sabi po dito, at ang iba ay ginawang apostol, ang iba ay propeta, ang iba ay evangelista, ang iba ay pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa kaunlad ng kanyang iglesia. Sa gayon, tayo lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Hindi na tayo natutulad sa mga batang nadadala ng bawat aral parang sa dagat na sinisiklit-siklot ng mga alon at tinatangay ng hangin. Hindi na rin tayo nalinlang ng mga taong hangad ay bulid tayo sa kamalian. Manapay sa magitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, maging ganap kayo kay Kristo na siyang ulo. Sa pamagitan niya ay nabubuo ang katawan mula sa mga bahaging pinag-uugnay-ugnay ng kasakusuhan. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa magitan ng pag-ibig. Ayan. So, salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. At pinagpalan na ng Diyos ng salita niya natin buong pagbulay-bulayan. So, signs of maturity. Okay? Mga palatandaan ng ikaw ay malago. Sabi natin, yung paglago ay hindi nakabatay kung ikaw ay nagsiserve, kung ikaw ay preacher, kung ikaw ay pastor, kung ikaw ay teacher, o malaki ang iyong ginagampanan sa church, hindi lagi nakabatay dyan. Pero, isa yan sa mga palatandaan na ikaw ay malago. Okay? So, hindi tayo ma-confuse doon, hindi laging nakabatay sa ginagawa natin yung paglago. Pero, isa sa mga palatandaan na ang tao ay lumalago kung siya ay nagpapagamit sa Panginoon. Okay? Signs of maturity, unang palatandaan ng ikaw ay malago, ikaw ay nagpapagamit o kayang maglingkod. Able to serve. Okay, yan po yung unang puntos natin. Able to serve. Mga palatandaan, ikaw ay malago, ikaw ay nagpapagamit. Okay? So, may kakayahang mag-serve. Diyan, sa verse 12, ang sabi, ginawa na ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod. So, ang bawat isa sa atin ay may kakayahan na maglingkod. Okay? So, minsan ayaw lang natin. Minsan nakakontento lang tayo sa kalagayan natin na bakit pag paupo-upo, tagapakinig, yan,
taga-comment minsan, taga-kontra minsan, no? Sa mga programa. Okay? So, parang ayaw na nating isali ang sarili natin at parang kontento ka na sa iyong kalagayan. Okay na ako dito. Okay? Pero ang isa sa palatandaan na ang tao'y malago, kayang maglingkod. Able to serve. Minsan, kaya naman natin eh. Ayaw lang nating umalis sa ating comfort zone na tinatawag. Parang ayaw natin, medyo maligoy na sa atin kung may mga gagawin pa tayo. Ang gusto na lang natin nakaupo, nakikinig at nabibless sa mensahe ng Panginoon. Sana, no? Sana nabibless sa mensahe ng Panginoon at yun, tapos na. Okay? Pero ang isang Kristiyano dapat naghahangad na maglingkod, nagnanais na mag-serve. Okay? Mayroon tayong pwedeng gawin po eh. Mayroon tayong kayang gawin. Hindi pwedeng wala. Okay? So, able to serve. Ang ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod. Ihanda sa paglilingkod. Ang lahat, tayo pong lahat yun. Hindi lang yan trabaho ng pastor. Hindi lang yan trabaho ng leader. Hindi lang yan trabaho ng teacher. Hindi lang yan trabaho ng mga deacons o ng mga elders. Hindi. Lahat po tayo may trabaho na ginagampanan. Dapat, na ginagampanan sa church. Okay? May tawag dito sa church ang mga kabataan, yung paniki Christian. Yan, alam niyo ba yun, yung bat Christian, yung bat ako. Yan, pagka sinabing ikaw mag-pray, bat ako. Ikaw magpaawit, bat ako. Ikaw ang magturo, bat ako. Yan, so bat. Yan. Laging ganun. Paniki. Paniki Christian. Ano bang tawag doon sa paniki sa inyong mga lugar? Sa gabi gising. Okay? Tama ba? Kung tama ang aking pagkakaintindi. Bat. Paniki. Paniking Kristiyano. Yung pagka sinutusan mo ang sagot ay bat. Bat ako. Okay? Kaya sabi doon, ginawa niya ito parang ihanda sa paglilingkod. Lahat po tayo inihanda sa paglilingkod. Lahat tayo may kakayahan dahil ang Diyos ay nagbigay ng kaloob. Ang sabi, nung sa iyo makiat, nagbigay siya ng iba't ibang mga kaloob sa mga Kristiyano. Lahat po tayo mayroon yan. Lahat tayo may gift. Lahat tayo may regalo ang Diyos na ikaw lang ang nakakagawa. Kaya kapag hindi mo yan ginawa, okay, kulang ang trabaho, kulang yung power, kulang yung force, kasi wala kay serve natin, able to serve, palatandaan ng malago, kayang magpagamit sa Panginoon. Okay? So, kasi sabi doon, ginawa niyo para ihanda sa paglilingkod. Kayo po ba? Handa na po ba kayong mag-serve? Handa na po ba kayong maglingkod? Yan, sana wala nang masyadong paniki na Christian, sa mga iglesyang inyong kanibilangan kung saan man kayo naroroon. Malaking bagay kapag nagpapagamit tayo sa Panginoon kasi malaking katulungan yun sa church, laking gaanon sa mga pastor. Kapag sa church, pag nagsabing pastor, gusto ko nito, gusto ko ganyan, ay grabe, ang tuwa ng pastor ng ganyan, Okay, so kaya naman natin kaya natin. Minsan ayaw lang natin. Okay? So minsan naliliwagan lang tayo. Ayaw lang natin ng masyadong mga gawain pero kaya naman natin. Huwag lang nating ikumpara yung trabaho natin sa trabaho ng iba. Mayroon po talagang ibang ang kanyang trabaho ay nasa highlights lagi. Okay, naha-highlights lagi, sa stage, nasa pulpit, nagtuturo, yan, Pero sila, mas mabigat ang kanilang responsibilidad. Ngayon, kung ikaw hindi masyadong nakikita, hindi masyadong na-highlight ang iyong trabaho, pero ginagawa mo ito ng totoo, yan ang palatandaan ng malago.
Ayan. Hindi nakabatay sa sinasabi ng iba, hindi nakabatay at hindi inahambing yung paglilingkod mo sa iba. Parang minsan nangliliit tayo kasi liit lang ng trabaho natin. Pero hindi po. Parehas lang yan ang tingin ng Diyos sa atin. Kung paano na tayo naglilingkod, hindi nakabatay yan kung gaano kalaki ang iyong ginawa, kundi kung gaano ka naging tapat sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Ano? So, salamat sa Diyos sa kanyang paalala sa atin. Signs of maturity, able to serve. Handang maglingkod at handang magpagamit sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Tayo po saglit na manalangin. Amin dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami at masaya ang aming mga puso dahil unang-una, kayo po ang nagtiwala sa amin. Kayo ang unang nagtiwala sa amin. Kayo ang unang tumingin sa amin ng may kakayahan. Kayo ang nagtiwala sa amin na kaya namin gawin ang mga bagay na ito. Lord, tulungan mo po kami na patuloy pa namin ma-discover pa yung mga pwede naming magawa, yung mga talento, yung mga kaloob mo, Panginoon. Malaman pa namin, ma-discover pa namin yung kaya pa namin gawin, yung ipagagawa mo at ipinagagawa mo pa, Panginoon, para sa amin. Maging katuang kami at tutulungan kami sa iglesia, ng church, ng mga kapatiran, ng aming mga pastor, maging katuang po kami at katulungan kami, Panginoon, sa mga gawain. Hindi lang sa mga malalaking mga trabaho, kundi maging sa mga simple at maliliit na mga paglilingkod namin. Magawa namin ito para sa inyo, Panginoon. Salamat po ng marami. Ingatan mo po kami, ingatan mo po ang aming mga pisikal na katawan. Lord, alahin po namin, ilayo po kami sa anumang uri ng kapahamakan. Ilayo mo po kami hanggat maaari sa mga malulubhang sakit at karamdaman. Lagi naming tahakin ang iyong kalooban. At lagi naming gawin ang mga bagay na magpaparangal sa inyo. Huwag mo po kaming lalagpasan. Ikaw ang siyang maitaas at maluwalhati sa aming mga buhay. Salamat po ng marami sa mga kapatiran po namin na narito, nakikinig, nanonood sa aming programa. Ano man po ang kanilang kalagayan sa oras po ito, ang biyaya ng iyong kapangyarihan ng pagpapala, physically, spiritually, emotionally, na kanila pong ninanais na tinahanap, makatagpo kanila sa kanilang mga buhay at maranasan nila ang totoong kagalakan na nagmumula, Panginoon, sa inyo. Salamat po ng marami. Ito po ang naming dalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. And amen. Salamat sa Diyos. Pagpalain tayo ng Panginoon. Ingat po tayo palagi.